Narito ako upang ating talakayin ang kwento ng Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay kwento ng isang binatang Pilipino, si Crisostomo Ibarra, na nagbalik sa Pilipinas matapos mag-aral sa Europa upang magpatayo ng paaralan at makatulong sa kanyang bayan. Sa kanyang pagbabalik, nalaman ni Ibarra na pinatay ang kanyang ama, si Don Rafael Ibarra, dahil sa maling paratang ng korupsyon at erehiya. Nangako siyang ipagpapatuloy ang mga mithiin ng kanyang ama sa kabilang ng mga balakid. Nakilala ni Ibarra si Elias, isang magiting na mangingisda na may lihim na advokasya laban sa pag-aabuso ng mga Kastila at simbahang Katoliko. Nagpakita si Elias ng katapangan sa pagtulong kay Ibarra. Sa kabila ng kanyang mga plano, maraming balakid ang hinarap ni Ibarra, kabilang ang pag-aapi ng mga praile tulad ni Padre Damaso at ang paglusob ng kanyang paaralan. Hinarap ni Ibarra ang mga pagsubok na ito sa tulong ni Elias at ng iba pang mga kaibigan. Narito ang ilang tauhan sa kwento na nagbibigay kulay at buhay sa Noli Me Tangere. Narito ang pangunahing tauhan sa Noli Me Tangere. Panguna, Crisostomo Ibarra ay isang binatang mag-aaral sa Europa. Nangarap na makapagtayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego. Pangalawa, Maria Clara, ang mayuming kasintahan ni Crisostomo, mutya ng San Diego na inihimatong ng anak ng kanyang ina na si Doña Pia Alba kay Padre Damaso. Padre Damaso ay isang kurang Fransiskano na naglipat ng isang parokya matapos maglingkod ng matagal na panahon ng San Diego. Tunay na ama ni Maria Clara. Elias ay isang bangkero at magsasakang tumulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan at mga suliranin nito. Si Sisa ay isang masintahing ina na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng asawang pabaya at malupit. Sina Basilio at Crispin ay mga magkapatid na anak ni Sisa. Sila ang sakristan at tagatugtog sa kampana sa simbahan ng San Diego. Si Don Anastasio o Piloso Potasio ay maalam na matandang tagapayo ng marunong ng mamamayan ng San Diego. Doña Victorina ay isang babaeng nagpanggap na mestiza Kastila kung kaya abot-abot ang kolorete sa mukha at maling pangangastila. Mahilig niyang lagyan ng isa pang de ang pangalan niya dahil nagdudulot ito ng kalidad sa pangalan ni Padre Salve. Narito ang ilang mahalagang eksena sa Noli Me Tangere. Alis ko pa lamang sa bayang San Diego pagkatapos ng 20 taong panunungkulan. May 6,000 mamamayan doon at ang lihim ng bawat isa ay batid ko. At nang ako'y umalis, sinong naghatid sa akin? Ilang matatandang babae at ilang ding hermano tersero. Gayong 20 taong nanirahan ako roon. Wala pong kinalaman yan sa desestangko ng tabako. Nabigla si Padre Damaso at halos maso ang ibabayad ng bayan doon. 250 piso para sa sermon? Talagang ang napakayaman ninyo. Ikatlong bahagi na iyon ng ibabayad sa komedya para sa 3 gabi. Ang sermong ito ay walang kinalaman sa komedya. 1,000 man ang singili, ibabayad din namin, sapagkat ang kaluluwa ng nakikinig sa sermon ay tutuloy sa langit, at ang sa mga nanonood sa komedya ay sa impyerno. Wala po akong magagawa. Ayaw tanggapin ang aking pagbibitiw, at tinanong pa ako kung hindi ko kayang gampanan ang aking tungkulin. Sinagot ko siyang, ang bawat tungkulin ay may taglay na kapangyarihan, ngunit ako'y wala. Hindi nagtagal ay nilapitan ni Padre Salvi si Don Filipo. Maraming sinabi ang kura kay Don Filipo. Ikinalulungkot ko po. Malaki ang naiabuloy ni Ginoong Ibarra, kaya karapatan niya ang lumagi rito sapagkat hindi naman nanggugulo. Nagbanta si Padre Salvi. Pinanagot niya ang tenyente sa harap ng Diyos at sa may kapangyarihan kapag hindi niya pinaalis si Ibarra. Sumagot ang tenyente na handa niyang panagutan ang lahat at idinugtong pa na wala siyang ikinatatakot sapagkat nakita niya si Ginoong Ibarra na maghapong kausap ng Kapitan General at ng Alkalde ng lalawigan. Kung gayon, kami ang aalis. Sa pag-aakalang hindi niya dapat mapakinggan ang usapan, nagpaalam si Maria sa kanila. Bukas ay magpapapista tayo. Ihanda mo na ang loob ni Maria Clara sapagkat sa ipakakasal natin sa loob ng maikling panahon. Makikita mo, mag-aakyat manaog tayo sa palasyo kapag naging manugang natin si Linares. At tayo'y kaiinggitan ng marami.
Kinabukasan, ang bulwagan ng bahay ni Kapitan Tiago ay puno ng mga panauhin. Ang paksa ng usapan ng kababaihan ay si Maria Clara. Maganda nga, ngunit mukhang tanga. Hindi sana ganyan ang piniling lalaki. Siya'y mayaman, chika. Kakisigan ang puhunan ng lalaki. Ngayon pang malapit ng mabitay ang unang katipan at saka pakakasal. Iyan ang marunong. May kahalili ka agad. Ang kalalakihan na may nag-uusap ukol sa nakaraang pangyayari. Kung hindi niya pinagkatiwalaan ng mga taong sinulatan niya at kung hindi nabigyan ng ibang kahulugan ang laman ng liham na iyon, natitiyak kong siya ay napawalang sala. Ayon sa manananggol ni Ibarra, ang liham ay nauukol lamang sa ilang talatang may kalabuan na. Sinulat ng binata sa isang dalaga bago magtungo sa Europa. Ilang talatang nabigyan ng ibang kahulugan ng piskal na si Ginoong Ibarra raw ay nagbabalak ng pag-aansa laban sa pamahalaan. Nang mga sandaling iyon, isang bangka ang sumadsad sa ibaba ng bahay ni Kapitan Tiago. Ang isa sa dalawang lalaki ay pumanhik sa hagdang bato at lumundag sa pader hanggang sa makarating sa azotea. Crisostomo? Ako nga. Si Elias na dapat magalit sa akin ay inagawa ko sa bilangguan na pinagdalhan sa akin ng aking mga kaibigan. Maria, bago ako lumayo'y ibig kong malaman mong pinatatawad kita. Maging maligaya ka nawa. Paalam. Humakbang ng palayo si Ibarra, ngunit pinigil siya ng dalaga. Inilahad niya kay Ibarra ang lihim ng kanyang pagkatao. Nalaman ko isang gabing nahihibang ako sa taas ng lagnat, ang tunay kong ama. Siyang nagbawal sa aking ikay ibigin. Maliban na lamang kung ikay patatawarin sa kalapastangan ng ginawa mo sa kanya. Mula sa kanyang dibdib ay inilabas ng dalaga ang 2 putol na papel. Ito'y 2 liham ng aking inang isinulat sa gitna ng paghihirap, samantalang ako'y nasa kanyang sinapupunan. Basahin mo at makikita mo ang hangarin niyang mamatay ako. Ito'y naiwan ng aking ama sa bahay na tinirahan niya at nakuha ng taong nagsabi sa akin na tayo hindi dapat pakasal nang walang pahintulot ng aking ama. Ibinigay sa akin ito bilang kapalit ng iyong sulat. Nang dahil sa yumao kong ina at sa 2 amang nabubuhay pa'y nalimot kita at itinakwil ko ang aking pag-ibig. Mahihinuha ko ba kung saan nila gagamitin ang liham mo? Maria, ika'y isang malinis na anghel. Ibig kong malaman mong ako'y minsan lamang umibig at di ako magiging kanino man. Kung walang pag-ibig, at ikaw, ano kayang mangyayari sa'yo? Ako'y isa lamang takas. Hindi magtatagal at matutuklasan ang aking pagtakas, Maria. Sinapo ni Maria ng 2 niyang palad ang ulo ni Ibarra at makailang ulit na hinagkan sa labi, niyakap at pagkatapos ay inilayo sa kanya. Si Ibarra ay lumayo, nilundag muli ang pader at sumakay sa bangka. Si Elias ay nag-alis ng sambalilo at nagpugay ng buong pitagan kay Maria Clara. Narito ang historikal na konteksto at tema ng Noli Me Tangere. Ang Noli Me Tangere ay isang nobelang nagpapakita ng tema ng pag-ibig, pang-aapi at revolusyon noong panahon ng mga Kastila. Sa pag-ibig, ang pagmamahalan ni Ibarra at Maria Clara na sinalubong ng iba't ibang pagsubok. Ipinakita dito ang dalisay ng pagmamahalan na handang magsakripisyo para sa isa't isa. Pang-aapi, ang pang-aabuso ng mga prayle at opisyalis ng gobyerno sa mga Pilipino. Ipinakita dito ang kalupitan at katiwalian na nagdulot ng paghihirap sa mga tao. Sa revolusyon, ang paglaban ni Ibarra at ni Elias sa pang-aabuso ng mga Kastila. Pinakita dito ang kanilang adhikain na magpalaganap ng pagbabago sa lipunan. Narito ang pagsusuri at interpretasyon sa kwentong Noli Me Tangere. Ang kwento ay nagpapakita ng mga aral na mahalaga sa buhay, ang kahalagahan ng tapang, katapatan, at tunay na pagmamahal. Ang pakikipagkaibigan at pagtutulungan ni Ibarra at Elias ay nagpapakita ng pagkakaisa sa kabila ng rehiyon at lahi. Ang pagmamahal ni Ibarra at Maria Clara ay nagsisilbing inspirasyon sa mga mambabasa na manalig sa pag-ibig at kabutihan.